Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, Mahiya tapos naman na ang kayo. maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Ating panonoorin dito mga kababayan yung press conference ni Bongbong Marcos ngayong November 13 mga kababayan. Eto, panonoorin na po natin. Pero bago lahat yan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Eto na po tayo mga kababayan. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya't ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basehan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan? Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratista ang kasabwat nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat yung mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon, sila ay napatunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa, sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At papagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Ngayon, wala pa rin na... Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal
ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Saklaw ng freeze order na ito ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Saklaw ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa 2 maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata, these are the cases. No? Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nag-submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far, baka meron pang idadagdag diyan sa kasalukuyan pa lang yan, ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito namang October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 6 din, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na ambush na hindi nila binayaran at nakita ng... Eto mga kababayan, naman lang, okay po yan. 8.6 billion ang nakuha natin, no? Pero dapat naman, ibalik na lang yung mga perang ninakaw nila dito sa DPWH, which is mas malaki pa dyan. Kung may papaliwanag lang nila yon mga kababayan, kung nasaan napunta yung mga budget ng DPWH, matutuwa tayo dito sa press conference ni Bongbong. Sana tignan natin suspense mga kababayan. Dapat sabihin nila
kung saan napunta yung mga trillion or billion na yun, yung mga pera sa DPWH, yung mga na-corrupt ni Rasaldico. Ayan, sila sa Romualdez. Sana sabihin niya dito. Titignan natin. BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad. At siyempre, may mga multa yan dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin, market price na ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Ang ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang mga lisensya ng 9 na kontratistang konektado kay Sara Diskaya, ipinatupad ang mas mahigpit ng mga regulasyon sa kontraktor. Unang-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at it was a very strange development na ito ay that was allowed na ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga pero hindi masyadong hindi ini-enforce. Pero pinagbawal natin ng matibay na mga may-ari ng construction company ay ay maging membro ng pick-up board. Dahil maliwanag ng maliwanag, pagka ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga contractor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro may susulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations, ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa 3 pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidisenyo.
mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo Wala naman pa rin mahanap nagagawa. yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard, Butit alam mo. kaya patitibayin natin ang proseso para wala pang nakukulong? tiyakin natin na lahat ng Pinsan mo. kontrata ay ma-implement na mabuti. Mga reforma rin sa proseso ng pagbabayad para tiyakin natin. Yun ang mga ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitignan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Tignan niyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang merong project na ganyan. May nagque-question kung meron maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspeksyon. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito, tinitignan yung kung talagang linalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento. BBM, wala ba tayong AI na para malaman kung totoo yung pagkatao natin? Yun dapat ang meron tayo para malalaman natin kung nagsasabi ka ng totoo. At totoo kang si BBM na ikaw yung... Sabi nila hindi daw ikaw yung totoong BBM eh. Patay na raw yung talagang original na BBM. Clone ka daw, clone. Or AI lang ba? Masasagot mo ba yan? Sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo, mga reporter, alam Yung na yun, pinsan mo. nangyayari talaga yan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ng mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Ayan mga babayan, narinig ho natin yung presidente natin nasabi na wag daw tayong magmamadali kasi baka pag nagmadali daw tayo, sayang din yung pagmamadali natin. Okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Kung tutusin nga, kung dadalin lang talaga yan yung mga gusto nilang dalin dyan sa hearing na yan, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kung nandyan lang sila Romualdez at si Saldico, tapos ng usapan. Ba't ano pang gusto niyang na pinapatagal na binubusisi pa?
doon na tayo, tumpukin na natin yung ano, yung doon na tayo sa malaking isda. Huwag tayong tumumbok dito sa malilit na tao lang na kakasuhan nyo yung mga engineer, yung district engineer. Siyempre, bago naman nila ginawa yung pagnanakaw naman ng mga yan. Alam naman natin na mga kababayan, di ba? Hindi naman magnanakaw yung mga district engineer yan, yung malilit lang na tao na yan, kundi walang basbas sa mataas, nakakataas nila. Sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, Malabo ay magkamali, mawawala, magagaling ang masisira yung abogado. kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanya. Malabo magkamali kasi makukuha tayo ng mga magagaling na abogado. Lalo na dun sa side ng dito sa mga nasasakdal. Yung mga lilitis dito sa mga ano natin, akusado. Kukuha tayo ng mga galing na abogado. Wala akong problema. Hindi ho tayo nagmamadali, pero ang tagal na po. Andyan na po lahat yung ang dami ng mga witness na nagsasabi, yung mga mastermind yun na hindi mo pa dinadala dito. Pinapalabas yung pinsan mo tsaka si Saldico. Yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talagang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Pangalawa ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito yung aking mga nabanggit ngayon ay yan ay ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Kawatan. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, Ay, tapos naman na kayo. ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have, it's already Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Diyan na po nagtatapos itong press conference ni BBM, mga kababayan, ngayong araw na to. So yan po, napakinggan natin, wala po siyang binanggit na itong pinsan niya na nadadawit dito sa corruption na to. Yung mga nabanggit niya lang, yung mga malilit na tao na katulad yung mga contractor, yung mga district engineer, yung mga isang congressman din yan na dati na wala ho tayong narinig na Romualdez, mga kababayan. Kung yung pinsan niya, wala pa tayong narinig na yan ang talagang may tinatago talaga silang mga kabalbalan dito, mga kababayan, tong presidente natin. Hindi pa rin convincing yung kanyang press conference. Mahiya ka naman, BBM. Sinasabi mo, mahiya kayo, mga walang hiya kayo. Ngayon, bakit di mo masabi dito na involve yung pinsan mo? Bakit di paimbitihan sa Senado para marinig naman namin yung mga patotoo niya para sumaya yung taong bayan? O hanggang dito na lang muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Ito na naman po ang News That Matters. Mag-iingat po tayo and God bless.